sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Sal, ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Inc. To become a bona fide member, you need to pass through the 5 I's. First I, interview. Submit a letter of intent. The applicant will be interviewed by a panel of interviewers. Second I, introduction. Once you pass the interview, you will be presented and introduced to the club. Third I, indoctrination. In this process, applicants will have the rare opportunity to exercise the solemn rites of eagleism. Fourth I, incubation. Applicants is required to attend 3 community service and 3 general membership meeting. Last I, induction. After this ceremony commemorating your dedication and fidelity, you will now be called Kuya, a bona fide member of the Fraternal Order of Eagles. Together, let's transform lives. Service through strong brotherhood. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Inc. To become a bona fide member, you need to pass through the 5 I's. First I, interview. Submit a letter of intent. The applicant will be interviewed by a panel of interviewers. Second I, introduction. Once you pass the interview, you will be presented and introduced to the club. Third I, indoctrination. In this process, applicants will have the rare opportunity to exercise the solemn rites of eagleism. Fourth I, incubation. Applicants is required to attend 3 community service and 3 general membership meeting. Last I, induction. After this ceremony commemorating your dedication and fidelity, you will now be called Kuya, a bona fide member of the Fraternal Order of Eagles. Together, let's transform lives. Service through strong brotherhood. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate
we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, friends to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Impressed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God-loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1 Rebisahin. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, We're a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na! Magandang gabi, Pilipinas. Ito, magandang gabi sa inyo, mga katropa, mga kabarangay, mga kagamers. Magandang gabi, siyempre, sa ating mga kuya, bunso,
kuya, ate, bunso, Prince of Eagles. Siyempre po, ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. At siyempre po sa Central Luzon Region 45, Media Rider Eagles Club. At sa inyo po ang programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Siyempre po, tampok po ang Media Rider Eagles Club o ang MREC, no? Siyempre yan sa panguna po ng inyong lingkod. At magandang gabi po, siyempre sa aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili, at sa aming pong National President, walang iba kundi si NP Ronald De Los Santos. At siyempre po ang inyong lingkod, Rosel Lopez, at siyempre kasama natin sa technical side si Mr. J. Yan, magandang gabi sa iyo, Mr. J. Yan. Yan. Medyo yan, ang lakas ng ating audio, Mr. J. At nga mga kaibigan, ngayon po ay araw ng linggo, ika-20 po ng buwan ng Hulyo. Nako, mga nagbe-birthday po ngayong buwan ng Hulyo, taong 2025, no? July 20. At sa lahat na rin po na nagbe-birthday ngayong buong July, abay happy birthday po sa inyong lahat, o sa ating lahat. Siyempre, birthday po natin ngayon, siyempre ng aking mudra, ng aking madhir. Happy birthday sa iyo, mami. At sana'y lumawak pa, humaba pa ang buhay mo. At siyempre po sa lahat ng mga bumati, maraming salamat po sa inyong lahat, mga bumati po, no, sa kaarawan ng aking madhir. Dami pong bumati kanina sa kanya, kaya tuwan-tuwa po si Mudra. At siyempre maraming salamat din sa aking Junakis, no, dahil siya nag-blow out sa amin, yung aking Junakis, Mr. J. Siyempre, alam mo, mahal na mahal ako ng anak kong yan. Siyempre, mahal ko rin yung anak kong yan. Kamukha ko yan . Pero ayaw niyang pumayag, kamukha ko siya. Pero mga kaibigan, magandang gabi. Uy, nakita ko sa ating live ang aking anak-anaka, si Chester Ballega ng Cavite. At siyempre si Kuya Marvin Dilloso, kasama natin sa Media Rider Eagles Club. Magandang gabi siya, Kuya Marvin. At ganyan din ang aking cousin, no, nandiyan po sa Bagumbong, Caloocan, si Goldie Garcia. Ayan. At siyempre po si Kuya Lokid, si Kuya Glenn Lokiao. Ayan. Yan po ay nasa Canada. Kasama rin po natin yan sa Media Rider Eagles Club. No? Hi there, Kuya Pres. Sabi niya, pa-shout out po. Hinirang Eagles, Victoria Knights. Hinirang Eagles Club, Victoria, BC, Canada. Ayan. Oo. Ano ba yung club na yan, Kuya? Dapat pinababati mo. Club natin. Yung ating club, MREC, Media Rider Eagles Club. Hindi, club yan dyan siguro nasa Canada. Magandang gabi daw ho dyan sa mga kuya natin dyan sa Canada, no? Ang ating mga kuya dyan ng Hinirang Eagles, Victoria Knights, Hinirang Eagles Club. Abay, magandang gabi sa iyo mga kuya. Bahala muna ho kayo dyan kay Kuya Glenn, dahil nandyan pa ho siya, yan pag umuwi ho, sa amin naman muna yan. Yan si Kuya Glenn Lokiao. Palakpakan mo nga, Mr. J. Yan. Okay, at syempre po, naku mga kaibigan, alam nyo rito sa atin, sa bansa natin, to si Luz Biminda, no, Luzon, Visayas at Mindanao, yung bagyong si Krising, naku, nasa na ba? Sabi, umalis na rin. Bakit nagpaparo? Sa bagay, sabi naman ng Pag-asa, kahit umalis na ang bagyo, magpapaulan pa rin. No, siyempre, dala ng habagat, no? Wala, talagang ganon. Talagang nakatadhana na yung bagyo, no? Kahit naman saan lugar, kahit sa ibang bansa, may bagyo. Diba? Sa inyo sa Canada, Kuya Glenn, may bagyo rin. So, lahat naman po magkakaroon ng bagyo, sigurado. No? Kaya, medyo tiis-tiis lang po tayo. Yan. Sabi ni Kuya Glenn, thank you, Kuya Pres. God bless. Abay, God bless din sa iyo at ingat ka dyan. At yun, pagka may mga dyan ng Eagles, sumama ka rin. Dahil siyempre mga kuya rin natin yan, ha? Baka mamaya, hindi ko mo nasa Media Rider Eagles Club ka, hindi ka na pwede ka rin sumama sa kanila, no? Yan nga lang, siyempre, ito yung mother club. Siyempre, pag nandito ka na, sasama ka sa ating mga community service, ha? Meron tayong niluluto ngayon, Kuya Glenn, yung ating feeding program sa mga school. Makikipag-coordinate pa tayo sa mga principal kung saan school tayo pupunta at tayo magkasagawa ng feeding program. Okay po na mga kaibigan, oras natin muna sa Ujat, abay alas 8:34 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At yun nga po, ang inyong programa ngayon ay mga agila sa bagong milenyo. At siyempre pinakamaganda, alamin muna natin sa DOST Pag-asa, no? Ang lagay ng panahon. Ako, talaga namang ewan. Ba't ba nagkakagantong ating bansa? Natural lang nga, sabi ko nga sa inyo, nakatadhana na ho yan, no?
talagang magkakaroon tayo ng bagyo. Ang pagkakaalam ko, 20 bagyo ang darating pa sa ating bansa. Okay, pero mga kaibigan, huwag na natin patagalin dahil alamin natin sa report ng ating kasamang weather specialist ng DOST Pag-asa, si kasamang Obet Badrina, ang lagay na ito po yung bulletin nila kaninang umaga at hanggang sa susunod na 24 oras. Narito po. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 20, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Habang yung bagyong si Krising ay lumabas na po ito kahapon at huli nating namataan na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, 655 kilometers west ng Itbayat sa Batanes at patungo na nga ito sa may katimugang bahagi ng mainland China. So inaasahan nga po natin na maaari itong maglandfall today or tomorrow po itong particular na itong si severe tropical storm Wipa. Ito po yung international name ni bagyong Krising. At samantala naman, hanging habagat ang magdadala pa rin ng maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung kanlurang bahagi ng Luzon, particular na nga itong Central Luzon, Ilocos Region, maging itong bahagi po ng Southern Luzon kasama na yung Metro Manila at yung western section po ng Visayas. Samantala naman, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, particular na nga sa nalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas, maging sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at gayon din sa may area ng Northern Mindanao at Caraga. Yung nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Sa ngayon nga, wala tayong minomonitor pa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo dahil inaasahan nga natin na 2 hanggang 3 bagyo ang maaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo. So pangalawa nga po ito, bagyong Krising ngayong buwan. Samantala, as of 2 a.m. po, naglabas ng mga heavy rainfall warnings ang iba't ibang mga regional offices ng Pag-asa. Makikita po natin dito, naka-orange warning pa rin yung bahagi ng Zambales, gayon din dito sa may area ng Occidental Mindoro, habang yellow warning yung iba pang bahagi po ng Central Luzon at gayon din yung Southern Luzon. Yung Metro Manila naman ay naka-orange warning po. So ito pong heavy rainfall warning ay nilalabas ng ating mga regional offices ng Pag-asa at ito po ay in-update every 2 to 3 hours. So as we speak po, ay ina-update na ng ating mga regional offices itong heavy rainfall warning. So muli po, kung nais nyo pong malaman kung magtutuloy-tuloy ba yung mga pag-ulan sa sunod na 2 hanggang 3 oras, ito pong heavy rainfall warning na maaaring makita sa panahon.gov.ph ay maaari pong maging basehan kung ano po yung inaasa natin magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 hanggang 3 oras. So kapag meron po tayong yellow, orange at lalo na po pag meron red heavy rainfall warning ay posible po yung mga pagbaha o malawakang pagbaha, lalong-lalo na nga sa mga mabababang lugar. At muli nga po, yung mga iba't ibang mga regional offices ng Pag-asa, so meron po tayong 5 regional offices, yung NCR, Visayas, Mindanao, Southern Luzon at Northern Luzon. So ito po ang mga iba't ibang offices na naglalabas po ng ating mga heavy rainfall warning. So ulitin po natin to, yung heavy rainfall warning, ito yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa sunod na 2 hanggang 3 oras. Samantala, kung nais ating malaman kung ano yung magiging taya ng panahon o magkakaroon ba ng malalakas na mga pag-ulan hanggang sa susunod na 3 araw, maaari po natin gamitin itong weather advisory na inilabas naman po natin as of 5 a.m. Ngayong araw nga, magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Samantala, inaasahan din natin yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, gayon din sa Tarlac, sa bahagi din ng Pampanga, Bulacan, Rizal, kasama yung Metro Manila, Laguna at Oriental Mindoro. So ngayong araw po yan. Bukas naman, mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan. Wala na po itong Ilocos Region, pero posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Pangasinan. Lalong-lalo na po, asahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales
Bataan at gayon din sa Occidental Mindoro, habang yung mga nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite at Batangas ay makararanas naman ng up to 50 to 100 na mga millimeter of rain. Ibig sabihin po nito, posible yung mga landslides and mga flash floods, particular na sa mga bahaging ito ng ating bansa. Pagdating naman po ng araw ng Martes, mababawasan na yung mga lugar na may malalakas na mga pag-ulan, pero asahan pa rin ng mga kababayan natin sa Pangasinan, gayon din sa may bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, na potential pa rin po, posible pa rin magkaroon ng mga localized flooding at malalakas na mga pag-ulan pagdating ng araw ng Martes sa July 22. So tingnan po natin, no, yung heavy rainfall warning. Ito yung inaasahan nating malalakas na mga pag-ulan in the next 2 to 3 hours. Itong weather advisory naman po, ito yung ating inaasahang mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring maranasan, partikular na ng iba't ibang mga lalawigan, sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So dito ngayong araw nga po, ito po ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon. Inaasahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan, dulot ng habagat, partikular na nga sa area ng Ilocos Region, kasama pa rin itong area ng Zambales, Bataan, kasama yung Metro Manila at iba pang bahagi ng Southern Luzon, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 30 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Baguio 17 to 20 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 24 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 28 degrees Celsius. Samantala po, dito sa may area ng Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan pa rin sa may area ng Palawan, at agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands 25 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Visayas po ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng habagat, lalong-lalo na sa Western Visayas. Ang agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa may Mindanao, inaasahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, gayon din sa Northern Mindanao at sa Caraga. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather po, no? Itong area ng nalalabing bahagi ng Mindanao, particular na nga itong Barm, Soxargen at yung Davao region. Asahan pa rin po yung mga posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms, ano, sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, may nakataas po tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. At delikado po maglayag yung mga maliit sa sakyan, pandagat, malilit na mga bangka, partikular na sa mga baybayin ng Ilocos Norte. Kanlurang baybayin po ng Pangasinan, partikular na ito yung mga bayan ng Bolinao, Bani, Agno, Burgos at Dasol. At gayon din sa may Sambales at Lubang Islands, dahil ito sa hanging habagat na pinalalakas nga ng bagyong Krising na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. So mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga maliit sa sakyang pandagat, partikular na dito sa mga baybayin ng mga nabanggit na lalawigan. Samantala, ang araw natin sikat ganap na 6:36 ng umaga at lulubog ganap na 6:29 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at sa YouTube, at gayon din sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph para sa mga latest update sa lagay ng ating panahon, ating klima, mga heavy rainfall warning at mga weather advisories na ilalabas ng ating ahensya. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, katropang Obet Badrina. At agatid po yan sa atin sa oras na alas 8:44 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy tayo mga katropa, no, sa ating programang mga Agilas sa Bagong Milenyo. At bago tayo magpatuloy, may magandang gabi po kay Kuya Toto Maksakdalan ng One Gun Pilipinas. Sabi niya, good evening at sa lahat, no, at mabuhay ang OGP family. Ayan. At syempre po si Boss Mark Castro, yung ating cameraman sa TV5. Ayan, nanonood. Siya po ngayon ay work from home.
no? From TV5. Kaya siya, ayan, nanonood sa atin siguro, tapos ng kanyang work from home. At ganyan din kay Kuya Bin Pasya, magandang gabi sa iyo ng Caloocan Bantayog Eagles Club. Magandang gabi sa iyo, Kuya Bin. At welcome sa programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. So mga kaibigan, kung mapapansin nyo, sinabi po ng ating DOST Pag-asa na meron pang 2 bagyo na susunod. Nako, mahirap po yan. Nakita nyo naman itong mga nakakaraang bagyo, no? Ilang lubog, particular ang Kamanaba area, no? Diyan sa Caloocan, Malabon, no? Nakita nyo naman yung mga tubig, ang lalalim. Naku, lalo sa Malabon, no? Makita nyo yung mga ilang karsada doon. Yung mga pangunahing karsada pa, nilulubog, katulad General Luna, si Arellano, Dampalit, tapos yung may silo, yung MH del Pilar. Talagang kuwan, pero buti nga ang lungsod ng Valenzuela ay medyo nag-upgrade na ng mga karsada, pero ganun pa meron pa rin mga ilang lugar na binabaha. Pero siyempre, ating mga LGU, hindi naman nagpapabaya at nagsisika para naman maibsan. Yan ba? Dahil unang-una yan ay sagabal sa pangkabuhayan. Siyempre, kung may negosyo ka, paano ka magdi-deliver kung may baha? Di ba? Lalo lang yun, minsan ang ginagamit ng mga pan-deliver, yun lang mga maliliit na sasakyan tulad ng mga e-trike, di ba? Ngayon, yan ang ginagamit. Yung mga tricycle, paano ka pa makakapag-deliver kung talagang malalim mo ang baha? Kawawa naman. At magandang gabi rin kay Kuya Brixman Saikir, kay Ricky Boy ng Cebu City. Magandang gabi siya, Kuya Ricky. No, welcome sa programa Mga Agila sa Bagong Milenya. No? Uy, si Boss Ruel Villaranda, yung ating kaibigang miyembro po ng PNP ng Manila Police District. Ayun. Thank you, Boss Ruel. Boss Ruel Villaranda, happy birthday daw. Salamat. Oo, hindi pa naman huli, boss eh. Pwede mo pang padpajikas yung regalo mo. At so, mga kaibigan, tulad nga sinabi natin sa inyo, talagang grabe po ang baha sa ilang mga lugar sa Metro Manila at maging sa mga probinsya, sa lalawigan, huwag niyo sabihin sa Metro Manila lang dahil may binabaha rin pong ibang mga probinsya. Minsan nga, mas malaki pa baha doon, kaya nako, mahirap po talaga may bagyo. Yan. Magandang gabi siya, Ricky Boy, Brixman Saikir. So yun, mga kaibigan, tulad sinabi natin, mahirap, no, ang may bagyo. Kaya nga, sana, wala tayong magagawa. Sinabi ng Pag-asa na meron pang 2 darating na bagyo. Ngayon lang, buwan ng July. Pero sinabi nila yan na nasa 30 yata o 20 bagyo ang darating pa dito sa ating bansa ngayong taon. Nako, mahirap. Sana yung bagyong mahina lang. Okay lang yun. Natural yan, pero sana, mahina lang. Huwag naman sana magkakaroon ng mga flash flood, no, yung mga may mga mamamatay, may mga masasaktan. Mahirap po naman yung kasi yun. Pero wala tayong magagawa, yan po nakalagay sa propesiya na talagang darating po yan mga tagbaha. Yung bahang gunaw, totoo yan. Yan po ay nasa banal na kasulatan, mga katropa, mga kakuya, mga ate, bunso. Nakalagay po yan sa banal na kasulatan, kaya wala ho tayong magagawa ron. Kahit ano po gawin natin, yan po ang tinadhana ng ating Panginoon Diyos. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. At ngayon, tutunghayin natin sa inyo yung mga naloloko sa mga scatter, doon sa mga, meron bang pera-pera yung meron din online, tongits, meron din mga blackjack yan, tinatawag ba yun? No? Nako, yan ang pinag-usapan sa isang press briefing dyan po sa Kapihan sa Senado, kung saan po ay naging karoon ng one-on-one interview po kay Senator Rapi Idol Tulfo. Nako, mukhang yari na yan, lalo na yung mga nag-i-scatter, no? May pera ang involved yan Kailangan meron kang GCash, kasi sa GCash yan. Uy, August 7, kasal nyo. Abay, congratulations, Boss Ricky. Kunin mong ninong sigob. Kunin mong ninong sigob para naman maganda-ganda, Boss Ricky. Total, nandiyan naman siya lagi na sa Cebu. Alam mo bang madalas na dyan sa Cebu sigob? Kunin mong ninong para naman mas maganda, Boss Ricky. Congratulations, Boss Ricky. Depende na lang yan. Kung si Gob magyayaya, isasama ko, makakarating ako dyan. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Alam mo naman yon. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa mga agri sa Bagong Milenyo. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Siyempre po, Rosel Lopez at your service. Kuya Rosel Lopez, ayun. Uy, ganda ng polo. Matagal na to, Idol Corixman, yung ating idol. Ang utak po
si Admin Corixman ng One Gun Pilipinas. Kagabi, kung napanood nyo, yung kanilang pagpapaliwanag, Corixman, gusto ko malaman pangalan ng kupal na corporal na yan. Patatawag natin sa district director yung kupal na yan, ha? At para magkaroon siya ng matauhan. Para minsan ganyan, dapat matauhan din. Okay, tuloy-tuloy tayo. Yes, kunin ko siya. Tama yan, kunin mo. Tapos sabihin mo sa kanya, Ninong, ipasama mo si Sir Rosel. Ayun, baka sakali. Ayan, sabi ni paring Leo K. Si Leo K. God bless, pare. Pare, big time ka na. Ang laki na ng production ng negosyo mo. Pero hindi ko pa rin natitikman hanggang ngayon. Okay lang. At least natutuwa ko dahil napakalaki na ng iyong negosyo. Yung iyong business. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Si paring Leo K. ay buhat pa ko sa Malolos, Bulacan. Samantalang si Idol Corixman ay buhat po sa Quezon City. Diyan po sa may area ng Muñoz. Bago Bantay, Quezon City. Ayan, yan po ang ating utak. Siyang admin ng ating One Gun Pilipinas. Ayan. Si admin Corixman po ay talagang mahusay pong isang tao yan. Isang mahusay na miyembro ng BJMP. Talaga namang kung hindi mo siya kilala, siyempre, unang impression mo, sasabihin mo ika nga kasi mayabang, pero hindi humble yung taong yan. Mapagkumbaba. Ganun lang, lahat naman ng tao may attitude Siyempre, may kanya-kanya impression sa tao, pero pag nakilala mo na yung isang tao, magkakamali yung impression mo. Hindi pala. Mali pala impression ko. Ganun yan Ako, diretsa, si Admin Corixman, una impression ko dyan, mayabang. Talagang yung pala, bibo lang siya. Matatas lang siya. Siyempre, kapag ang tao, meron hunlaman ito, siyempre, maraming sasabihin, etc. May mga sense. So, doon ko lang nang napagtanto, okay si Idol Corixman. Tapos, kapatid ko pa sa pananampalataya. Diba? So, mali yung impresyon. Kaya ang tao po, may kanya-kanya po tayong impresyon, wala akong masama ron. Nga lang, yung impresyon na yon, huwag yung i-period yun, huwag yung tuldukan. Dahil makikilala nyo yung taong yan, hindi pala mali, mapapahiya ka lang. Diba? Tulad ko, napahiya ako sa impresyon ko, pero akin sinolo ko, ngayon ko na sinabi. Pasensya ka na, Idol Corixman. Ayun, sabi ni paring Leo K, shout out sa walang kupas kong pare na Pogi at Bibo. Sino ba yun? Yan. Yan si paring Leo K taga Malolos, Bulacan, at ang negosyo niya ay mga big siomay, jumbo siomay na mura, masarap, de kalidad. Kaya hindi ko kayo magsisisi. Kung halimbawa, pare, mo nga sa akin yung pangalan ng siomay mo dyan para naman malaman ng iba natin mga kababayan, Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Oras natin, alas 8:53 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Tulad na sinabi natin sa inyo, itutungay natin ngayon, ginawa pong press briefing dyan po sa kapihan sa Senado na pinangunahan po ni Senator Rapi Tulfo. Kaya yung pong mga nag-o-online gaming, malapit ng matapos ang inyong kabanata. Dahil, pakinggan natin doon sa isinagawang press briefing ni Senator Idol Rapi Tulfo tungkol po dyan. Kasi marami yung nagre-reklamo. Minsan, yung mga asawa, yung mga magulang. Ang anak namin naloloko sa ganito Naloloko sa scatter. Naloloko sa ML. Diba? Yan ang uso ngayon ML, dati nga mayroong ano ba yung dating isang game na yun na kumikita rin ng pera? Meron pa isang game nakalimutan ko lang Pero ngayon parang humina na yun. Ang nauso scatter dahil nga may pera. Pero ganun pa man, ako, hindi naman ako nagsusugal, pero sasayangin ko pera ko dyan. Hindi At magandang gabi kay Kuya John Francisco ng One Gun Pilipinas din. At siomay ni Kuya Leo. Ayan yung nasabi natin. Ayan yung mga taga Malolos. Hindi lang Malolos. Malolos, Paumbong, Hagunoy, Pulilan, Plaridel, lahat-lahat na dyan, sa may area dyan. Kung kailangan nyo ng isang masarap de kalidad at malaking siomay, doon lang ko kayo umorder kay siomay ni Kuya Leo. Yan. Hindi ko kayo magsisisi. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at huwag na natin patagalin. Tungayin na natin yung ginawang press briefing dyan po sa Senado. Ito po yung gagawin nating dalawang sunod, para doon sa mga hindi aabot, mapapakinggan po nila at mapapanood. Kailangan ko balang magbigay ng komento kung ano masasabi nyo dito sa
ipapanukala ng ating ang idol ng bayan, si Senator Raffy Tulfo. Natin po. Time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamaang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, nagkaroon ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na rin muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro ng ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa
prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman, sir, yung mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are. Illegal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino, yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo magbingo, pupunta ka sa mall para magbingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila dun sa venue ng sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na maisip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa maisip nila. Matindi. I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo. Kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami.
Dami mga advertisement pa rin. And sana magkaroon muna ng moratorium habang nagde-decide yung ating executive kung paano nila i-handle to. Sir? As long as it's online para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta't online. Kung gusto mo magtaya ka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa gaming, parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya sa basketball, punta ka sa isang casino at doon ka tataya. Pwede sa casino. Punta sila sa casino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, ba't pa ako pupunta, umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto nila maglaro ng basketball or anything. Sa gambling, nandiyan yung online. Sir? Saying, sir, na yung mga pasugal niya yun na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga doon. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino, sinabi ko na kanina, gusto mo mag-bingo. Di ba dati-rati, pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na pastit kayo maglaro ng sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang PAGCOR sabi nila hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto nilang PAGCOR, sabi ko kanina, kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumalala at lumalala na talagang problema. Ayan na, yung nabalitaan natin, alam niyo naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na lang nakita ng mga pasahero at pinigilan siya. Paano kung hindi nakita? Paano kung gabi yun, natutulog yung mga pasahero? Sir, tapos, Diskusya. doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag-alat ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think 40% of sa online gambling, if I'm not mistaken, ng revenue from PAGCOR ay napupunta sa social services. So, dipunduan na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, ilan ba yung bilyon-bilyon yung galing sa GL? O di lahat, ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil kumbaga nagagamit pasintabi sa iba, nagagamit ng mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. So yun, isang source, yung GL, di ibigay dun sa sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang DSWD sa PAGCOR o kung sa PhilHealth, di ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense, ika nga. Balikan ko sir yung celebrities tsaka online influencers na nag-e-endorse. Do you also have calls na, paano ba, tumigil din sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang, siguro mag-isip sila kung ano ba yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-influensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa,
alis na sa kanila at hindi na magpa-follow dahil sa iyo, na-bankrupt ako, dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Pero sir, sa cellphone, maraming apps na makikita mo nag-endorse ng mga online gambling. Baka doon karamihan. Yun nga, dapat talaga i-stop yun sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, Paymaya, nandoon palagi yung online gambling. Ang daming apps sir. Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede naman i-ban yun eh. Pero sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Let's be practical. It will take some time dahil maraming aharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking tao nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT, magtrabaho naman kayo. Sir, committee nyo ba yung mag-hear nito about online gambling? It's not my committee. Walang franchise, walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public services ako sa DMW. So what I can do is, when I file the bill, file a resolution, kapag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na 4 ata na mga senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero kung ako talaga, total ban. You're filing the bill today, sir? O filed na po? Wala pa. In fact, dinadraft pa ng legis ko na that will be, kasi nakapag-file na ako ng 2 sets 20. So another 10, so 30 bills ang pa-file ko. So kasama dun sa 30 sa third batch na ipa-file ko. Can you say within this week nyo po mapafile ito, sir, yung sa online gambling? The next week. Total ban. May pakiusap po ba kayo sa mga e-wallet services? Kasi isa sila sa mga dahilan kung ba't sobrang dali mag-online sugal. Yung iba nakalink pa yung account nila dun sa platform ng online sugal. Kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikinggan yan. Kasi kumikita sila dyan, halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise may kalalagyan sila. Sir, other issue? Okay. Ay, may nag-raise ng hand sa dulo. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo epidemic na. Kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa POGO, bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglabas ng executive order pagbawal itong online gambling, sir? Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan o pagsabihan ng ating Pangulo dahil may separate of powers, executive siya, legislative ako. I can only wish. So, hindi naman siguro masama mangarap. So, nangangarap ako sana one day or in the next few days, makarating sa ating Pangulo kung gaano kalala itong problema, and it's up to the President kung anong discarding gagawin niya, and I will respect kung ano man desisyon niya. Pero para sa akin, my stand is, sana total ban pahinto na ito. Sir, other issue. 2 weeks from now, mag-open na yung session ng 20th Congress. Okay. About Senate leadership, kayo ba ni Senator Erwin Tulfo ay kumirma na dun sa resolution supporting SPGs? Yes, I'm for Cheese. Actually, Erwin consulted me. Sabi niya, Kuya, saan ba tayo? And then I said, ako ay kay Cheese. Now, it's up to you. Hindi kita pwedeng diktahan kung sinong gusto mo. Sabi niya, then kung kay Cheese ka, sige. And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya. Kaya sumang-ayon siya sa akin. Ano po yung mga reason na binigay niyo? Well, first of all, kilala ko si Cheese. I've worked with him for 3 years. At halos parehong work ethics namin. Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasa, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff. Ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo ang nagpapapirma para mapabilis yung proseso.
isa yun sa mga bagay na nakita ko sa kanya. That's why sabi ko, although hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto, I don't know him, I mean as far as work ethics niya o leadership niya, because hindi ko naranasan. Unlike a cheese, naranasan ko and wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Pero nag-effort ho yung grupo ni Senator Soto na ligawan din kayo. Well, may mga nagparating but it was too late. Ako naman, hindi naman ako pwedeng urong-sulong kung talagang nakapag-decide na ako, nandun na yon. So wala na makakapagpabago sa decision niyo, sir, hanggang July 28? I don't think so. Kailangan kong panindigan kung ano na yung napag-desisyonan ko na. Hindi naman tayo pwedeng agaw-bawi. Sir, do you expect to retain your position? As far as I know, kasi I'm doing okay naman sa committee ko as chairman ng public services. I'm doing my rounds to make sure na safe yung mga pasahero natin sa bus, sa barko, sa aeroplano. Sa DMW naman, I've been going around different places sa iba't ibang bansa para tingnan yung sitwasyon natin mga OFWs. So I'm doing well. Siguro naman hindi tatanggal sa akin ni Chish yung committee na yon. Madadagdagan ba, sir? I don't think so. Okay na sa akin yung dalawa para makapag-focus ako. Pag marami, baka makadistract. No, it's not. It's no longer mine. So migrant workers, Migrant workers and public services, yun yung committee ko. dati energy nga pala pinalitan siya. Wala na kayong hiningi, sir, na iba? Wala akong hiningi ni Tuldok kay Senchis when I told him na I'm with you. I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga committee chairmanship. That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. Sabi niyo nga gusto niyo yung leadership style ni SP Cheese. So kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni VP Sara? So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy yung impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na mangyayari? No, against ako. Gusto ko dapat... You will vote against it? Gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataon madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Marami mga allegations di ba? O, paano yung mapuprove yun? Paano yung masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon yung mapuprove yung kanyang innocence. At doon yung mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction doon sa Meron kaso. ng jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente. Like what she been saying and her attorneys and Campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial, versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers.
In fact, meron pa akong mga konsulta, I'm not gonna tell you their names, mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult niyo? Because first time po, this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delaying tactic. Kasi sabi ni Babat ang tagal. Parang hindi. For me, I don't think so. I don't think so. Labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-uusapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Tanong lang tayo ng SONA, last time. Okay? Sir, sana lang. Sir, ano lang, expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po. What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, big man, Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yun. Ayaw kong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanya mga ginagawa ay support dahil nakita ko na kapareho na advocacy ako, I support him. But dito, ako'y nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang lokohin, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, magsabi ng totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online gambling. Last year, SONA, sir, yung salient point talaga doon, yung nag-stand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko siyang matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingin ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So, since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman, this time? Sana nga, sabi ko, hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sako, nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune, na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan, may mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga pulis natin, medyo binawashi-washi yung ginagawang investigasyon, magsasalita ako. Pero sir, ano yun, nagpalakas dun sa whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil dun sa nakukuha ng mga buto or... That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho meron silang nakita mga boto, then that's a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung, kasi so far sa balita ata, 12 na ata sa mga family ng victims ay nakuha ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me.
Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na, pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old, 9 years old, nagkaroon ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog, kumukupit sa kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na raw muna yung ads sa mga online gambling. Eh, galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-isipan siguro na ating sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? E paano sa hindi prime time na may mga bata nanonood din? So dapat tigil yan sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Eh kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right,
May advertisement yan. Lahat ng platform sa media. Napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Paano naman, sir, yung mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser? Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV or radio. Sir, paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are. Illegal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman, yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. Sir, sinasabi rin malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino. Yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So, very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo mag-bingo, pupunta ka sa mall para mag-bingo. Gusto mo magsabong, punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera, punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila doon sa venue ng sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na maisip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa maisip nila. Matindi. I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo. Kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami. Dami mga advertisement pa rin. Sana magkaroon muna ng moratorium habang nagde-decide yung ating executive kung paano nila i-handle to. Sir, ano ba yung sports betting? As long as it's online, para sa akin.
Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta may taya. Basta online. Basta't online. Kung gusto mo magtaya ka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa gaming, parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya sa basketball, punta ka sa isang casino at doon ka tataya. Pwede sa casino. Punta sila sa casino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, ba't pa ako pupunta, umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto nila maglaro ng basketball or anything. Sa gambling, nandiyan yung online. Sir, saying sir na yung mga pasugal niya yon na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino, sinabi ko na kanina, gusto mo mag-bingo. Di ba dati-rati, pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na paslit kayo maglaro ng sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang PAGCOR sabi nila hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto nilang pa, kung sabihin kanina, kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumala na talagang problema. Ayan na nga, yung nabalitaan natin, alam niyo naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na lang nakita ng mga pasahero at pinigilan siya. Paano kung hindi nakita? Paano kung gabi yun, natutulog yung mga pasahero? Sir, tapos Diskusya. doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag-alat ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think 40% of sa online gambling, if I'm not mistaken, ng revenue from PAGCOR ay napupunta sa social services. So, dipondo na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, ilan ba yung billion yung galing sa GL? O, di lahat, ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa, lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil, kumbaga, nagagamit pasintabi sa iba, nagagamit mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. So, yun, isang source, yung GL, di ibigay dun sa, sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang DSWD sa PAGCOR o kung sa PhilHealth, di ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense, ika nga. Balikan ko yung celebrities tsaka online influencers na nag-e-endorse. Do you also have calls na, paano ba, tumigil din sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang, siguro, mag-isip sila kung ano ba yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-impluensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa, alis na sa kanila at hindi na magpa-follow dahil sa iyo, na-bankrupt ako, dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Pero sir, sa cellphone, maraming apps na makikita mo nag-endorse ng mga online gambling. Baka dun karamihan. Yun nga dapat talaga i-stop yun sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi total ban talaga
pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, PayMaya, nandoon palagi yung online gambling. Ang daming apps, sir, na may... Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede naman iban yun eh. Pero sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Let's be practical. It will take some time dahil maraming aharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking taong nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol. But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT. Magtrabaho naman kayo. Sir, committee nyo ba yung mag-hear nito about online gambling? It's not my committee. Walang franchise, walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public services, ako sa DMW. So what I can do is, when I file the bill, file a resolution, pag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na 4 ata na mga senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang, iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero ako talaga, total ban. You're filing the bill today, sir, o filed na po? Wala pa. In fact, dinadraft pa ng legis ko na that will be, kasi nakapag-file na ako ng 2 sets 20. So another 10, so 30 bills ang pa-file ko. So kasama dun sa 30 sa third batch na ipa-file ko. Can you say within this week nyo po mapafile ito, sir, yung sa online gambling? The next week. Total ban. May pakiusap po ba kayo sa mga e-wallet services? Kasi isa sila sa mga dahilan kung ba't sobrang dali mag-online sugal. Yung iba nakalink pa yung account nila dun sa platform ng online sugal. Kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikinggan yan. Kasi kumikita sila dyan, halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise may kalalagyan sila. Sir, other issue? Okay. Ay, may nag-raise ng hand dun sa dulo. Yes, sir. Sir, nabanggit nyo epidemic na. Kung nagawa ng Pangulo yung executive order sa POGO, bakit hindi tayo manawagan sa Pangulo na maglabas ng executive order pagbawal itong online gambling, sir? Thank you, sir. Thank you for that very good question. Hindi ko pwedeng diktahan o pagsabihan ng ating Pangulo dahil may separate of powers, executive siya, legislative ako. I can only wish. So, hindi naman siguro masama mangarap. So, nangangarap ako sana one day or in the next few days, makarating sa ating Pangulo kung gaano kalala itong problema, and it's up to the President kung anong discarding gagawin niya, and I will respect kung ano man desisyon niya. Pero para sa akin, my stand is sana total ban pahinto na ito. Sir, other issue. 2 weeks from now, mag-o-open na yung session ng 20th Congress. Okay. About Senate leadership, kay ba ni Senator Erwin Tulfo ay kumirma na dun sa resolution supporting SPGs? Yes, I'm for Cheese. Actually, Erwin consulted me. Sabi niya, Kuya, saan ba tayo? And then I said, ako ay kay Cheese. Now, it's up to you. Hindi kita pwedeng diktahan kung sinong gusto mo. Sabi niya din, kung kay Cheese ka, sige. And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya magandang reason na binigay ko sa kanya. Kaya sumang-ayon siya sa akin. Ano po yung mga reason na binigay niyo? Well, first of all, kilala ko si Cheese. I've worked with him for 3 years. At halos parehong work ethics namin. Agresibo siya pag meron siya mga bills na gusto mapasa, especially mga tinatawag na priority bills. Pinupush niya talaga. In fact, he will even to the extent of calling my staff. Ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo ang nagpapapirma para mapabilis yung proseso. Isa yun sa mga bagay na nakita ko sa kanya. That's why sabi ko, although hindi ko pa nakakatrabaho yung kabila, si Senator Soto, I don't know him, I mean as far as work ethics niya o leadership niya, because hindi ko naranasan. Unlike a Cheese, naranasan ko.
And wala akong nakitang problema. Sabi nga nila, if it ain't broke, don't fix it. Pero nag-effort ho yung grupo ni Senator Soto na ligawan din kayo. Well, may mga nagparating, but it was too late. Ako naman, hindi naman ako pwedeng urong-sulong. Kung talagang nakapag-decide na ako, nandun na yon. So wala na makakapagpabago sa decision nyo, sir, hanggang July 28? I don't think so. Kailangan kong panindigan kung ano na yung napag-desisyonan ko na. Hindi naman tayo pwedeng agaw-bawi. Sir, do you expect to retain your committees? As far as I know, kasi I'm doing okay naman sa committee ko as chairman ng public services. I'm doing my rounds to make sure na safe yung mga pasahero natin sa bus, sa barko, sa aeroplano. Sa DMW naman, I've been going around different places sa iba't ibang bansa para tingnan yung sitwasyon natin mga OFWs. So I'm doing well. Siguro naman hindi tatanggal sa akin ni Chish yung committee na yon. Madadagdagan ba, sir? I don't think so. Okay na sa akin yung dalawa para makapag-focus ako. Pag marami, baka makadistract. No, it's not. It's no longer mine. So migrant workers, Migrant workers and public services, yun yung committee ko. dati energy nga pala pinalitan siya. Wala na kayong hiningi, sir? Na iba? Wala ako hiningi ni Tuldok kay Sanchez when I told him na I'm with you. I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga committee chairmanship. That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. Sabi niyo nga gusto niyo yung leadership style ni SP Cheese. So kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni BP Sara? So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy yung impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na No, mangyayari? against ako. Gusto ko dapat You will vote against it? gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataon madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talagang inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Marami mga allegations di ba? O, paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction doon sa Meron ng kasa? jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial. Para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente. Like what she's been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial, versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. In fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs.
Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult? Because first time po, this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delaying tactic. Kasi sabi niyo, bakit ang tagal? Parang hindi. For me, I don't think so. I don't think so. Labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-uusapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Ano lang tayo na SONA last time? Okay? Sir, ano lang, expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po? What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, bacon naman, Mr. President. Pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yan. Ayokong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanya mga ginagawa ay support dahil nakita ko na kapareho na advocacy ako, I support him. But dito, ako'y nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang lokohin, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, magsabi ng totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online gambling. Last year, SONA, sir, yung salient point talaga doon, yung nag-stand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So, since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman, this time? Sana nga, sabi ko, hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang, isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sako, nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune, na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan, may mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga pulis natin, medyo binawashi-washi yung ginagawang investigasyon, magsasalita ako. Pero sir, ano yun, nagpalakas dun sa whistleblower yung kanyang mga dinulgal dahil dun sa nakukuha ng mga buto or... That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may man nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho meron silang nakita mga buto, then that's a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung, kasi so far sa balita ata, 12 na ata sa mga family ng victims ay nakuha ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Time. Okay, so mga kaibigan, oras natin alas 9:55 po ng gabi, Philippine Standard Time. Ayan, napakinggan po natin yung ginawang press briefing ni Senator Idol Raffy Tulfo tungkol po dyan sa online gambling. Kaya yung mga nag-i-scatter dyan, Kuya Ford Tom, medyo
Tama naman po si Senator, no, dahil sabi ko nga po kanina, maraming nagrereklamo ng mga magulang, asawa. Dati kahit nga online sabong, ang daming naloloko dyan. May kakilala ko naloloko sa sabong, wala. Said, no? Bueno mga kaibigan, at magandang gabi rin, no, bago tayo tuloy magtapos, no? Dito kina Ma'am Elvira Sibilla ng Solo Parents Malabon, kaya Boss Robert Esteban na Sandigan Bayan. Kaya magandang gabi siya, Boss Robert. Si Ma'am Marini Lagura, si Sister Marini Lagura ng lokal ng Pangulo dyan sa Malabon. At gayon din kay Kuya Anthony Bautista ng Tugatog Malabon, ayan, ng Fort Tom Shoes and Bags Restoration, no? Yung pong mga may bag dyan ng mga imported o kahit na hindi imported, sabihin natin kahit imitation pero maganda at taluma, may gagawin po mukhang bago yan ng Fort Tom Shoes and Bags Restoration. At magandang gabi rin kay Boss Randy Castañeda ng Valenzuela City, no? Dati rin natin kasama yan sa TV5. At magandang gabi sa iyo, Kuya Boss Randy Castañeda. Yan. Bueno mga kaibigan, sa ngalan ni Mr. J ay pansamantala po, magpapaalam muna tayo at muli tayo magbabalik bukas para naman sa ating programang Tropa, no? At bukas baka may makakapanayan po tayo na ito po ay isang opisyal ng isang bangko, no? Diyan po sa may area ng Valenzuela kung saan po ay masyadong masalimuot, no? Dahil meron po isang depositors na ayaw ibigay yung kanyang pera, no? Hindi malaman kadahilanan, samantalang kompleto na po na mga dokumento itong ginang na talaga naman kukunin niya na yung pera, ayaw po ibigay nitong masabing bangko. Bukas po, abangan nyo at baka sakali, kung siya makikipag-usap, kapanayamin natin. Alamin natin dahilan bakit ayaw niya ibalik yung pera nung isa sa kanilang depositor. Okay? Muli, mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J, ako po yung lingkod at maraming salamat po sa lahat na sumubaybay dito po sa ating mga agila sa bagong milenyo. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Muli, ako yung lingkod, Rosel Lopez, na nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Let our hearts gun owner at mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir
Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.